Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay July 1st, 2025. So, Tuesday at first day of the month natin. So, makatapos na yung window dressing natin na nangyari kahapon kasi bumagsak tayo kahapon, di ba? And then, nag-drop si na Jollibee. Pero, tingnan mo, sila naman yung nag-bounce for today's trading natin. Ayan. So, medyo nakakalito yung yung galaw na market. Pero, based sa observation na nakikita natin, syempre based dito sa mga trending stocks, napapansin mo di siguro, merong konting shift sa big caps. Hindi pa totally sa big caps yung yung market natin kasi kung titingnan mo yung mga winners at saka losers natin for today's trading, hati pa rin yung yung mga big caps. So nakita ko lang na umangat kanina is holdings, yung mga malalaking companies natin kagaya ni JT Cap at saka property namamayagpag si Ali natin. Tapos yung mga previous na na mga trending stocks natin kagaya ni Plus at saka si Bloom, yung mga casino natin si Web nagpo-pull back. So medyo mainit sila ngayon eh. May mga nakikita ko na post regarding kay tama ba Senator Gatchalian. So mukhang ibabawal yata sa GCash yung mga pasugalan o may limit lang siya at saka may age kung sino yung pwedeng mag-bet gamit yung GCash. Di ba last time marangkada si PhilWeb dahil kay yung gagawin niyang connection kay GCash natin. So isa yon sa mga nakikita natin na malaking negative news dito sa mga casino stocks natin. Ang laki na ng drop ng nag-drop na yata ng 50% yung hawak ko kasi last time 200 and then naging 150% na lang siya. So malaki pa rin pero ang laki na nawala sa kanya, di ba? So anyway, bad news para sa mga online betting platforms natin. Pero tingnan natin kung mag-subside yan for the coming few days kasi malaki na rin yung mga drops nila. So, yung iba, okay naman yung galawan ng majority ng mga stocks natin. And then, syempre, balik ulit tayo. So, dahil nag-bounce tayo ng 0.93% sa index, nag-up tayo meron tayong net foreign buy na 969.71 million. So, majority niyan, na net foreign buy na yan is nandito kay JT Cap at saka nandito kay Ali natin. Yan. So, sabihin ko sana nakakamoy blue chips na yung market kasi makita mo naman sa chart. Parang kada na siya pero half ng mga blue chips natin hindi pa rin nga masyadong gumagalaw. Okay? So, sa US market, malakas yung galawan nila kagabi. So, makyat na naman sila and then ngayon, mukhang pullback naman kasi ilang araw na silang namamayag. And then, pag titignan mo yung chart nila, puro halos overbought na lahat ng mga major stocks nila, sina AMT, Nvidia, kasi pa ba yung mga AI stocks natin last time. And then sa crypto, medyo sideways lang din yung galaw natin sa kanya kasi mapapansin nyo nasa 106K lang si Bitcoin. O mataas pa rin naman, 106K, pero hindi siya masyadong gumagalaw sa current na position naman niya. Okay? So yun po yung ating global markets. So ito po yung ating mga pag-usapan na stocks nga si Plus na drop kanina. Akala ko magiging 10% yung loss nito kasi umabot siya ng more than 8% na drop. And then nag-Dow G. Ayan, hopefully may mga pumasok sa kanya. Nandito pala yung yung halos one-third net foreign buy. Meron siyang 238.26 million na net foreign buy. So ewan natin kung pagpag lang yung nangyari kanina kasi bumalik siya sa negative 3.85 pero gap down pa rin. So medyo negative sentiment pa rin tayo dito kay Plus. May pampalubag loob na 238 million. Pero kung nabasa nyo na rin yung balita, nagdi-dispose yung shares yung sino ba yung dati yung nabalita natin nung isang araw o nakaraan na merong executives na nagbenta ng ilan ba yun 2 billion peso worth ng shares kay Plus. And then si Ali, so parang toro yung galaw niya. So malakas kasi yung tulak ng foreigners. So nag-up siya ng 3.33%. Ganda ng galaw ng Ali natin. And meron siyang 604.48 million net foreign buy. So malilit lang yung galaw niya, pero kasi majority ng mga investors dito sa mga liquid stocks na to naglalagay. Kaya kung konting galaw, kung malaki naman yung capital mo, okay na okay siya, di ba? So kung nandun ka naman sa penny stocks pero maliit lang yung niligay mo, hindi malaki yung galaw niya, parang balance lang siya. Unless todo. Kung tumiming ka sa mga stocks natin. Okay? And then si LC, nag-bounce na. So, nag-fill the gap pa to. Parang hindi, no? Baka Fibonacci to. So, may up movement siya na 8.63%. So, malakas yung galawan po niya.
Double Dragon, medyo nag-pullback to, negative 5.89% pero net foreign buy ng 1.2 million. JT Cup, 5.84% breakout. Meron siyang 202.79 million net foreign buy din siya. And then si Top, hataw din si Top, no? 6.10% on top nung 9% kahapon. Meron siyang 8.6K net foreign sell. Okay? So, medyo gumaganda rin kahit pa paano overall yung market natin. Disclaimer sa mga viewers po natin, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then follow mo lang po ako dito sa ating Pallavi Trader na YouTube channel as usual. Subscribe lang po para updated ka sa reviews. Or kung gusto mo, join ka dito sa ating pinaka trading community naman. So, double check mo na lang yan. Diyan yung mga kasama natin. And then sa mga viewers natin, maraming salamat po. Ayan, marangkada din siya. Nasa 1.2K yung view natin. Company reviews, sample trade sa market, mga basic indicators. Ano ba sinasabi? Rebound na ba ng ating PSE? Fundamentals, yung mga risk management, PSE, stock market studies. Okay? So mga basic learning sa market po natin. Then follow mo ako dito sa ating Pallavi Trader. Crypto ko to. Medyo hindi ko naharap to. Naging busy ako sa paggawa ng, okay. So check mo lang pa mga meme coins yan. Naging busy tayo sa paggawa ng mga website. Ayan. Medyo maganda yung mga websites natin. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Pallavi Trader. So double check mo lang yan. And then dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts. Ayan. And then, Bodega Peak para sa mga articles natin sa local market. Pero ito, hindi ko na-update to. Hindi ko maharap during daytime kasi ito eh. So, nighttime na ako pwedeng mag-update. And then, yung ating Twitter, meron tayong summary dito ni Philippine Stock Exchange. So, ngayon ko lang siya na timingan ulit. Okay. So, nag-bounce pala halos lahat to. Mining, malakas din, no? 2.18%, properties, 1.89%, and then yung mga holding firms nag-up ng 2.21%. Pansin mo ba yung mga finance stocks natin medyo nag-drop yung galawan nila. Tingnan natin for the comfy days. Kasi maganda yung pasok na. Oh. Ayan, andyan na. Andyan na yung mga inantay natin. So, 969.71 billion net foreign buy. Okay? So, medyo maganda. Good vibes yung market. Foreign funds sold, AUB, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, Security Bank, Fero, ASEAN, AP, MER, DNL, FB, GSMI, Aboites, AGI, DMC, FLI, SMPH, Globetel, parang dividends ni LTG, ex-date. Converge, Cebu, Pure Gold 7, APX, Nickel, at saka CPX. Foreign funds bought, PNB, FGen, Manila Water, CNPF, AC, JT Cap, Ali, Aries, dito, ICT, STI, Bloom, Plus, net foreign buy pala sila. Robinsons Retail at saka si CPM. May YouTube dito si Ma'am April discussing smaller banks might start outperforming and greater risk facing e-gaming. Ayan, e-gaming pa rin yung usapan natin. So ito yung mga galawan. So medyo hati. Hati nga yung blue chips. Pero siguro kasi si AJ, mataas na yung ginalaw niya, no? So, nag-drop siya ng 2.4% Converge. Ito, ayaw pa rin mag-breakout. 3.39% ASM, negative 1.54%. Yung iba, mababa naman yung laglagan. No? So, ito, malakas. JT Gap, 5.84%. Jollibee, di ba? Opportunity yung kapon. So, 4.17%. AC, 3.51%. Ali, 3.33%. SM, nag-breakout na rin. 2.52, SMPH 1.92, and GGS 1.85%. Okay? So, hati. Pero banks yung majority ng medyo na-pullback ng konti. Okay, ano pa ba to? ICYMI, we had a call con with RCR on June 20. Ayan, so panoorin mo na lang yan kung meron kang REITs. Manila Water purchase Wawa from Prime Infra. Okay, Prime Water, medyo mainit. CNPF maintains double-digit income growth target. Manila Water agreed full ownership of Wawa JPCO for 37.8 billion from Prime Infra. So kaninang alauna, ano ba to? Mix lang, no? Mix lang, ganun din. So,
balance lang yung blue chips. FNI earned stock owners. Double Dragon, Hotel 101. Ayan. So, nag-upisa na kaya sell on ano na siya, yung start ng trading ng HBNB. Ang tanong, umakyat ba? Eh, hindi ko napansin kung umakyat yung Nasdaq stocks niya. 12 p.m., mas marami yung red. Nakabawi siguro si ano, URC. Hindi ko masyadong nabasa kanina. Confirm. Ito yata yung balita ni Ali, kaya pala umakyat siya. So Ayala Land CEO Mian D unveiled plans to buy a 500-room luxury hotel in Metro Manila this year. Ayan. So meron siyang 5-star hotel is New World Makati the target. Wala pa pala no kung anong property yung bibili ni Ayala Land. So Ali gets ito pala New World Hotel. Acquired New World Hotel through fully owned Ayala Land Hotels. No other details. So yan pala yung catalyst natin. Pero lakas naman ng na bili ng mga foreigners. Manila Water enhancing its operation. CPG will enter Mindanao market. Meralco, Pangilinan Lands have strengthened their alliance. CREC, breakout din yata to. Through its unit, City Core Wind Energy is investing 9.6 billion in 80 megawatt wind project in Pangasinan. Breaking, so S&P closes above 6.2 for the first time. So overbought na yung mga stocks yan. Malapit na yan. Ayala Land has acquired the landmark New World Hotel. Share buyback pa rin. Ongoing pa rin share buyback. FLI, a joint venture between Federal Land and Japan. Pumitik din to kanina si FLI. Hindi ko lang nakita kung nag-close ng maganda. Ayala Land has acquired. Okay, yan pa rin. Share buyback, Cebu Ali, AGI, and yung rest is yung galaw natin kahapon. So, nung umaga, JT Cup na talaga. No, JT Cup, Jollibee at saka si Ali. Sino Bloom nandiyan na sa laglagan kanina. Okay, so Globe, oversold na yata to. Has completed fiber optic upgrades. BDO has been named the Philippine most valuable brand. Tapos yung mga REITs, yung mga IPOs natin. Sino na ba ngayon na mga medpag sa IPO? XG. Hindi ko napapansin to si XG. CREC yan, diretso yung galaw. OGP, halos nag-breakout na rin siya, 28% and then CTAP nasa 32%. Marami pa lang IPO na maganda. Huwag ka lang dito kay na last time, Kinabalay, CTS, Bank of Commerce, ang lalaki ng mga drop ng ibang stocks natin na to. Okay? So US market, okay yung galawan kagabi. Yan. So patalastas ulit, July 1st, tama-tama yung gusto sumali sa group natin, sali lang po kayo dito sa Patreon natin. So start of the month natin is every first day of the month. Okay? So double check na lang kung gusto mo na guide sa trading sa market. Okay, so tingin tayo dito sa PSE chart. Lakihan ko lang to para makita natin yung candles natin. Okay, so gumaganda Pati indicators ni PSE. Kung baga kung may sino ba yung representative natin dito na pwede mo i-trade ito kasi PSE hindi mo pwede i-trade to. So maganda yung galaw niya. So nag-breakout yung RSI ba? Okay to So RSI 55 and okay na rin. Ayan, medyo visible na yung crossover ng blue line. Ayan, so bullish na. So lahat ng indicator natin RSI, MACD at saka price action ng index, okay na okay siya. Okay na yan. So on the way na tayo para dito sa 6,600 ulit for the month of July. Hopefully, umabot tayo dyan. Last time is May. Parang per month ang galaw natin saglit So dito is February, nag-up siya ng March, April nag-down, nag-up ng May, June nag-down, and then July in-expect natin mag-up. So August, ghost month, baka mag-drop ulit yung index. Parang may pattern siya na every month nag-higher low formation si PSE natin. Okay, so nakita natin, galaw ng mga blue chips, dito tayo sa mga winners. Marami pa rin mga penny stocks na ang lalakas Primex, walang volume 11% OPM to, may volume si OPM mo. Mukhang binobomba to Yan. So may binobomba na stock si OPM. Tapos si CI, breakout CI. So, nakapwesto ka ba? 8.77%. Mukhang maganda yung pwesto And then si LC, ayan, nag-bounce. Fibonacci yata to si LC. Tapos si TAP, ganda ng galaw, walang resistance. Si PG, si TAP, 6%.
CPG 5.97. Ayan, nakabalik na siya. GT Cap 5.8. Pag-usapan natin yan. Jollibee. Okay. Downtrend pa rin si Jollibee natin. All HC nag-breakout pero hindi pa nakaalis sa MA 100. PXA, PX, okay. Nag-bounce yung mga mining pala natin. No? Big 3%, si Ali 3%, FCG 2.99. Hindi na tayo makabalik sa SOP dito kaya na FCG natin. Tagal na wala sa neto. February until now. Pangit pa rin yung galaw niya. IMI nag-bounce 1.15. Ba okay din yung ang daming may setup GGS 1.85. Nickel bumalik 1.73. And Robinson Land is nag-up ng 1.47. Hindi siya dito. Yeah, ex-date na yata. Ay, payment date na ito si Ayun June 30 kapon. Si Robinson Land. Okay, so maganda yung gala. Ito yung natanggal sa blue chips last time. Okay, so tingin tayo sa losers ng market. Double Dragon, so 5.59. Merimart, 4.55. ABA, ano nangyari sa ABA? Mukhang bearish siya. Negative 4.23 plus. Tingnan natin kung Dow reversal. Kailangan ng bullish engulfing candle niya. Pero pag nauntog ulit tayo, alam mo na yung pupuntahan na stock natin. Kailan diamond hands ka dito eh. Kasi malaki na rin yung drop mamaya. Sukatin natin siya. Okay, nauna sa listahan natin kasi nag-drop. And then si MRC, negative 2.25%. Monday, negative 1.62. Okay? So, yun po yung mga galawan. Balik tayo dito. And silip tayo sa global markets. So, nakita ko na kanina yung futures. Ayan. So, medyo mahina yung futures ng market natin dito sa US. So, kita mo naman siya negative. So, S&P futures, negative 0.18. Dow futures, negative 0.05. And then, stock futures, negative 0.25%. Okay? So, ito, mamumula mamaya. So, nauna na si European stocks. Ayan, mapula. Pero dito sa US, sa global markets, mix. Pero parang mas marami yung berde, no? So, dami yung tingin ko sa berde. And then, tingin tayo sa crypto, mukhang pullback na rin. Okay, sasabay sa S&P o galawan ng mga major stocks sa US. So Bitcoin 106K, ayan mapula. Ethereum 2.4K, XRP 2.16, BNB 651, Sol 148. Tapos si TRX konti lang yung up, Dodge minus 2.4% and di natin nakita si Shiba ulit. Okay, so yun yung ating global status. So pag-usapan natin ng konti yung trending stocks. Okay, so unahin nga natin si Plus, yung alaga natin. Akala ko dedo na tong si Plus natin. So nagkaroon siya ng support dito sa pero na-break niya, no? Okay, temporary support 47. Tignan natin kung meron siya dito sa short-term Fibonacci natin. Ayun, no? Sakto. Kung nagabang ka sa 0.618, ayan, tignan natin. So, based dito sa Fibonacci, ang pinaka-resistance na niya, may gap dito, no? So, around dito sa 54.7 o 54.5. So, may gap. So, ito na lang lalagyan natin ng resistance para kay Plus. So, not so good. Yung pinapakita niya kasi nagbe-breakdown yung price. Although, syempre, maganda kasi lumaban na siya. Meron siyang 238 million. May big boys na nakabantay kay Plus natin. So, nag-drop na lang siya ng negative 3.85%. So, maganda makita natin for the coming few days, ang laki ng drop, 27, rather 27% na yung drop nitong si Plus. So, ang gusto natin makita for the coming few days, kung mahina pa rin talaga siya bukas, is retest dito sa support, dito sa 46.5. So, another Dow or maliliit na kandila, then okay na tayo dyan. Baka may bounce for the short term. Or syempre, mas maganda kasi may net foreign buy. Baka malakas pa rin yan. O kung hindi na ulit i-post yung message ni Senator Gatchalian, then pwede siguro mag-bounce yung alaga natin. Pero for the short term, oo, negative news talaga yung kung lalo na kung may pasa yung sa GCash kasi yung malakas na nito eh. Ginagamit din netong alam ko si Plus natin. So si Web ganun din, di ba? So most likely si Bloom ganun din siya.
So medyo mainit sila. So tignan natin for the coming few days. And then nasabayan pa ng sell off ng mga owners natin. So nandito yung isang disclosure. So i-post ko pakita ko sa inyo. Ayan. So sino ba 'to? Si Mr. Hu Jiang Jianggu exercise employee stock option plan and acquired plus on June 24. Pero nag-dispose naman siya ng mas marami. Ayan. Or rather, tama ba? Acquired siya is 20. Oh, eto nalito na ako. Kasi ang tindi naman na itong yung stock option plan niya, no? Bubusan ka talaga na ito kasi ang bili niya per share 2.68 lang. Normal ba to sa kanila na magbenta ng ganyan kababa sa mga owners natin? Parang hindi fair, no? Ang laki, 29 million. Tapos, at the same day, nag-buy siya, dos lang yung puhunan niya, binenta niya ng dos at saka 12, binenta niya ng 54. Ayos din si Sir. Okay din to mga to, Ayan. So, ewan ko kung ano ba yan. Legal naman siguro kasi nasa stock option plan siguro nila yan. So, ang hindi lang maganda sa kanya, so nag-acquire siya, may 1 million ba? O para hindi obvious. So, kasi ang laki niya, no? 29 million ang binili niya at saka 18 million. At an average price of magkano lang yan. So, ibibenta niya sa atin na 55. Di ba? Ayos din. Ayan. Okay, nakatakan tayo. Ewan ko, siyempre legal yan kasi may disclosure naman eh. Pero siyempre sa shareholder, balik tayo sa chart, di ba? Not so good para sa atin, di ba? Kasi alam natin na balang araw, bebenta niya din yun eh. Ngayon, pagkabili pa nga niya, binenta niya kaagad eh, di ba? So anyway, okay, so kasama yan sa trading. So may naman, legality yan. So mind na lang natin yung yung shares na hawak natin. Pero syempre ang ayaw natin is nakaka-pressure 'yon, di ba? Kasi ang laki ng nabili niya sa murang halaga tapos hindi natin alam kung ano ba 'yon. Yung stock option plan ba 'yon is mukhang sa 'yon, sa treasury shares, hindi sa nasa market, di ba? Kasi paano ka makakabili ng 2 pesos sa market niyan? Okay, so anyway, in the short term, baka may negative, negative impact. Pero kung for the medium to long term, kung maganda pa rin yung business niya, hopefully maganda yung results sa mga earnings natin, then pwede pa rin siya magkaroon ng bounce. Pero major, although pullback siya, dati nga MA 100 talaga yung niya eh. Tapos nagko-conso ng matagal na din sa siya. Umakyat. Tingnan natin kung gano'n yung galawan. Pero muntik-muntikan na rin tayo makapagbenta kasi malaki na 27, di ba? 27% na yung nababawas. Pero sa kasi, pag umabot ka na ng 100% plus, di ba, yung gain mo, hindi ganun eh. Halimbawa, eto, nag-drop na siya, 27% yung drop natin dyan, no? Pero nakita ko doon sa port na hawak ko, is more than 50% yung nabawas. Kasi umabot ako ng 205% dito sa pinaka-peak niya. Hindi naman ako nagbenta din. Nakita ko nasa 150% na lang yung gain natin. Okay, so anyway, profit taking. So, Pitsky yung tingnan natin kung matuloy yung pagka-diamond hands natin. So, medyo bad yung mga indicators natin sa kanya. Okay, so kwento mo kung ano meron ka din dito kay plus natin sa comment section. Okay po, next. Ali. Okay. Si Bloom kaya, ano kaya mangyari sa kanya? Okay. So si Ali natin, binomba din ng net foreign buy. Si ano pala, si Plus, meron din siyang 238 million net foreign buy. And then tong si Ali is meron siyang 604.48 million net foreign buy. Okay. So yun pala may catalyst bumili ng 5-star hotel. Okay. So tingnan natin kung naging good news sa kanya yun eh. So anyway, overbought na yung alaga natin. So 76 percent. Pero malakas yung volume eh. So tingnan natin kung hanggang saan siya mauntog. Adjust ulit natin. Kasi ito yung usapan natin kahapon, di ba? So halos nandiyan na siya. Adjust ko siya ng konti sa 30. Baka dito na. May profit taking na siya kasi ngayon is malaki na rin kasi 16% o mga 20% na pagdating dyan. So, dyan siguro yung untog ni Or magfi-fill the gap siya. Meron pala dito, may fill the gap siya. So, baba ko ng konti.
meron tayong fill the gap sa sakto, 30 pesos para kay Ali natin. Okay? So, good vibes. Yung galaw natin, lagay ko pa rin support dito sa 25.74. Pero yung style niya, although malit lang naman yung galaw niya, parabolic na rin siya. Considered as parabolic kasi dire-diretso eh. Hindi siya kagaya nito na nag-i-slide lang siya eh. So ito diretso yung galawan natin. Okay po. So yun na yun. Tingnan natin bukas kung sell on news si Ali. Next, LC. Fibonacci din yata ito eh. Si LC. Ayan. Yung mga nag-abang, congrats. Nakapag-abang na Fibonacci levels natin. Ayan. So 0.5. Hindi na siya nag-totally fill the gap, no? Kasi yung fill the gap niya dito sa 0.618. Okay. Marami may gusto kaya, no? LC. So nag-bounce. Tingnan natin bukas kung mag-above na ng MA9, meron siyang 8.63% na gain and wala siyang net foreign buy. Kung ako naman titingin, yung pinaka-next na resistance is magbe-base na lang ako dito sa Fibonacci. Nandito sa 0.1680. Tama-tama kasi may gap. Meron din siyang gap dito. Ito, may gap. Okay, so good vibes kahit pa paano. At natapos na yung downtrend ni LC natin. Okay yung RSI at saka MACD formation. Next, top. Congrats sa winners. Wala tayong resistance. Para kay top, lampasan na siya. So kahit dugtong ko to, lampas na. Kasi kahapon ito yung usapan natin sa kanya, di ba? So ito yung channel natin sa kanya, which is tama naman, pero nag-breakout siya. So lagyan ko na lang ng support dito. Tama ba? Masyado malayo. Anyway, yan yung sinasabi niya eh. Yan yung pinaka-support level natin kaya no? So, tanggalin ko to kasi magbabago na yung trend natin sa kanya and then tignan natin kung matuloy-tuloy pa yung galaw niya. Kaya lang, overbought na rin. So, RSI 84 na rin si Top. So, may mga nakikita na tayo na mga RSI 80, 90 for the month of starting na month ng June. Okay, congrats. Walang resistance. Next, GT Cap, yung isa sa mga big caps natin. Okay, si Aboitis hindi masyadong gumagalaw na. Okay, breakout din. Laki na rin ang galaw na ito. Oh, 20% na rin yung galaw niya ni GT Cup. And currently nasa resistance parang si Ali. So maghanap tayo ng resistance level. So andito sa 646. Tingnan natin umabot siya for the coming few days. Ayan, ito yung pinaka-trend natin sa kanya. So based dito pwede naman kahit paano. Support is MA20. Ganda rin ang galaw niya, oh. So, smooth sailing lang si GT Cup natin. Maganda yung galaw. Ganda ng RSI. So, stable na stable yung uptrend niya. So, nag-up ng 5.84%, 607 na. And meron siyang 202.79 million net foreign buy. Saan totoo na yung mga nakikita natin na net foreign buy na market. And then, pullback na si Double Dragon as per expectation natin kasi Dow G. Tingnan natin bukas kung saan siya. Babalik ko ba dito sa 12? O dito na lang. Ito na lang. Meron siya dito eh. Okay. Currently, malapit siya sa support pero baka bearish pa rin yung sentiment natin sa kanya bukas kasi naman siya after ng napaka-bearish na Dow G, meron din siyang bearish engulfing candle. So hindi pa tapos yan, maghanap pa ng support. Siguro gayahin niya si LC. Magkaroon muna ng Dow G sa baba. Nagka-Dow G siya, may Dow G dito nung Monday nag-Dow G si LC natin. Okay, so tingnan natin. Malay mo kasi nakapag-list siya doon, so good sign naman para sa kanya pero parang pullback for the short term. So makita mo yung itsura na indicators. Parehas pababa yung dalawang po ni Double Dragon natin. So negative 5.59% and 1.2 million net foreign buy. Okay po. So yun lang muna yung ating review. May reversal si PSE kasi nag second day, third day na nandito siya sa taas ng MA20. So kung medyo maganda-ganda yung galaw natin ng July, so pwedeng breakout ng konti sa 6,600 naman. Okay po. So yun lang muna yung ating review bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka lang sa group guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide.
sali lang po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.